Magandang araw, Hukom, at sa inyong lahat, Your Honors. Naranasan mo na bang habulin ng dalawang aswang? Hindi dahil sa pag-ibig, kung hindi dahil gusto kang kainin? Yan ang naranasan ko nung nagtatrabaho pa ako bilang isang motor taxi driver sa isang app at napadpad sa isang liblib na baryo. Hukom, itago niyo na lang po ako sa pangalang Alden. Total magkasing gwapo naman kami. Joke lang. Pero ito pong kwento ko ay tungkol sa paghahatid ko sa isang dayong dalaga sa isang baryo at kung paano kami nakaligtas sa panganib na dala noon. Ay, nako, anong oras na? Bakit wala pa rin akong booking? Ang tumal naman, Dapat meron na ako ngayon eh. Paano ba ako ikikita nito? Ay... Uy, ayan! Ay, sus, kala ko naman may booking na. May tumatawag lang pala. Hello, ma? Alden, Yes, ma. Bakit po kayo napatawag? uuwi ka na ba? Hindi pa po. Naghihintay pa po ako ng booking eh. Wala pa po akong kita, ma eh. Malapit na gumabi. Umuwi ka na lang kaya. Bakit naman po, mama? Sayang naman ang labas ko kung titigil ako. Kalalabas ko lang eh. Basta umuwi ka na lang. Kinakabahan kasi ako eh. Ay, sus, si mama naman. Bakit naman po? Nakaidlip kasi ako tapos napanaginipan kita anak. Napunta ka raw sa hindi kilalang lugar at naligaw ka. Anak, umuwi ka na lang. Ay, nako, si mama naman Nagpapaniwala po kayo sa mga panaginip na yan. Di ba nga, ma? Kabaliktaran yung nangyayari sa totoong buhay kaysa sa mga napapanaginipan natin. Basta, umuwi ka na. Isa pa, bago ka pa lang naman dyan na nagmamaneho. Hindi mo pa kabisado ang mga pasikot-sikot. Teka, nasan ka na ba ngayon? Mama, may mapa na po sa cellphone. Hindi po ako maliligaw. Nandito naman po ako sa may city. Malapit ka naman pala sa atin eh. Umuwi ka na lang. Ay, ito na ma. May pumasok na po akong booking. Ay anak, pwede bang i-cancel mo na yan? Umuwi ka na. Magluluto ako ng paborito mong ulam na sinigang. Mama, hindi ko po pwede i-cancel to. First booking ko to eh. O sige po, ganito na lang. Pagkatapos po nito, uuwi na po ako, ha? O mama, ibababa ko na tong telepono, ha? Ay teka lang anak, sandali. Buksan mo ang location mo para naman ma-monitor kita. Ay, si mama naman ginagawa akong bata. Ay basta, sumunod ka na lang ha? Ay, eto na po. Anak, mag-iingat ka ha? Ibababa ko na po, mama, ha? Bye-bye! Sige iho, bye! Ay, salamat. May pumasok din. Ayun, malapit lang dito yung pick-up point. Ayos! Hukom, siguradong magtataka kayo kung bakit hindi ko kinakancel yung booking kahit na hindi ko kabisado yung lugar. Yun din kasi ang paraan ko para makapunta sa ibang lugar at para maging pamilyar ako. Pero matapos ang insidente na yon, nagsisi talaga ako na hindi ako nakinig kay mama. Mother knows best, ika nga, di ba? Meron na pala siyang kutob noon sa kakaharapin kong pagsubok. Oy, mabalik tayo sa istorya, ha? Nang makarating ako sa pick-up point, napatingala ako sa tapat ng building. Mukhang ang customer ko ay isang BPO employee. Yun ang nasa isip ko noon, ha? Pero nang na-meet ko siya, nagulat ako sa aking nakita. Babae siya at nakasuot ng puting dress. May dala siyang malaking plastic bag at ang kanyang backpack parang pumuputok na sa sobrang daming nakalagay. Ang itsura niya talaga para siyang bagong salta sa lugar na yon. Wala naman sanang problema sa akin kung anong itsura ng customer. Pero nawirduhan lang ako dahil maputla ang kulay ng balat niya. Para bang walang dumadaloy na dugo. Ma'am Casey po? Ako nga po. May mga dala po ako. Magkakasya po kaya sa motor nyo? Sandali lang po mama. Itatabi ko lang po tong motor para ma-check po natin. Sige po, salamat. Sige ma'am, atras lang po kayo ng kaunti ha. Baka po kasi masita tayo sa daan. Oo, sige. Walang problema. Uy, mukhang marami po talaga kayong dala. Opo, magbabakasyon kasi ako sa bahay ng kaibigan ko. Dadalawin ko siya kaya may mga pasalubong din ako. Ganun ba ma'am? Pwede ho bang pahawak nitong helmet ko? Saglit lang po. Susubukan ko lang po kung kasya yung pinamili nyo dito sa top box ko.
Tapos ma'am, kung okay lang ho, pakidala na po yung plastic bag ninyo sa akin, ha? Ito po. Salamat po. Oh, yun. Mukhang sakto naman pala eh. Pwede ko po kayang medyo isiksik itong mga dala nyo? Ayos lang po. Mga damit at pagkain lang naman yan. Wala naman pong babasagin sa loob. Namalengke kasi ako. Yun oh, sakto naman po pala ma'am eh. O yan, okay na to. Namalengke pala kayo ma'am ha? Mukhang special ng paglulutuan mo ah. Oo, lulutuan ko ng special recipe yung kaibigan ko. Ang sabi niya, bagong lipat lang sila ng boyfriend niya ron sa place, kaya kumpletong rekado na ang dala ko para hindi na ako makulangan. Baka kasi wala sila ron eh. Wow, Girl Scout ka pala mami. Bumili nga rin ako ng pink salt eh. Mas healthy daw yung gamitin kumpara sa nakasanayan nating asin. Wow, pink salt. Ang sosyal naman ng asin mo ma'am, may kulay. Susubukan ko lang naman. Mahal nga ang bili ko eh, pero okay lang. Mabuti na lang inaccept mo yung booking ko. Kanina pa kasi ako sumusubok mag-book eh, pero kinakancel ng mga rider. Ganun po ba? Medyo nakakapagtaka naman kasi ang tagal ko pong makakuha ng mga pasahero eh. Ang totoo niyan ma'am, akala ko nga parang walang nagbubook. At saka ma'am, kung di mo alam meron po kasing penalty pag nagka-cancel ng booking. Talaga? Halos kalahating oras na ako nagbubook. Talaga? Nasa malapit lang naman ako. Nakakapagtaka yun Anyway, mabuti na lang din po pumasok yung booking nyo sa akin. Baka po ma'am, meant to be tayo. Meant po na ikaw ang maisakay ko ngayong gabi. Ganun ba yun? Yes ma'am. Ay naku, sorry nalimutan ko. Suot na po kayo ng shower cap ma'am, ito Yan. Sige ma'am. Okay. Tapos po, isuot nyo po yung helmet ninyo. Ayan mauna na po ako sumakay tapos sumunod po kayo Teka, sorry kuya. Paano ba tong helmet? Si ma'am naman Siyempre, sa siko mo. Joke lang. Tulungan na kita ma'am. Ayan, nasuot mo na. Kumusta ma'am, okay ba? Ayos naman. Paano ko akit dyan? Naku, pasensya na. Hindi ako sanay sumakay sa motor eh. Dito ma'am, may apakan yan. Kita mo yan? Apakan niyo po yan, tapos kapit po kayo sa braso ko para makasampa kayo. Okay, sige. Sige, susubukan ko. Okay, dahan-dahan po. Yan. Okay. Yan. Okay kayo, ma'am? Yes. Galing mo Nuuto mo naman ako, kuya. Mahirap palang sumakay kapag may box sa likod. Naku, pasensya na po kayo, ma'am. Talaga pong kailangan namin kasi yan Hindi ako nagrereklamo Sinasabi ko lang po. Maganda nga yung lalagyan nyo para may lagayan ng mga pinamili. Okay lang naman po. Hindi naman po ba kayo naiipit dyan? Usog ako kung sakali, ma'am Hindi. Okay na ako dito. Sure po kayo? Ma'am, paandarin ko na po Ilagay niyo lang po sa harap niyo yung bag para hindi po kayo mahirapan. Okay, sige. Yan, okay na po. Okay ma'am, sige po, alis na tayo. Baka gabihin ka po kasi. Nang maayos na siyang nakaupo, nagsimula na kaming baybayin ng kalsada. Dahil sa wala akong paki kung saan ako mapunta, hindi ko na malayan na ang drop-off pala ay papunta sa isang liblib na lugar. Mahaba-haba na rin ang nilakbay namin. Lumalamig na rin ang ihip ng hangin at papalubog na ang araw. Napansin kong pumipikit na ang pasahero ko kaya pasundot-sundot ko siyang tinatanong. Kinakabahan kasi ako baka makatulog siya at hindi ko mamalayang bumagsak siya. Alam mo kasi Hukom, Your Honors, meron kasi ako naisakay noon na night shift ang pasok. Muntikan na kaming matumba dahil napapikit pala siya sa biyahe. Tinanong ko sa mga kasamaan ko ang gagawin para hindi na maulit yun. Ang sabi naman ng mga veterano kapag sa tingin ko inaantok ang pasahero, magtanong daw ako o kaya kausapin ko sila. Kaya yun ang ginawa ko kay Ma'am Casey. Ma'am? Ang layo pala ng bahay ng kaibigan niya, no? Hindi ako sure Ngayon pa lang ako pupunta sa kanila. Ganun po ba? Paano yan? Dapat sinundo ka man lang niya. Actually, binigyan niya ako ng instruction. Ang sabi niya, mag-book na lang daw ako ng motor. Madali lang daw naman. Okay. Ma'am, mawalang galang na lang po Curious lang ako Saan ka ba nakatira, ma'am? Taga Bicol ako. Bale, magstay lang ako sa lugar nila ng ilang araw. Parang bakasyon lang, ganon. Bicol? Naku, layo pala ng pinanggalingan mo, ma'am. Oo First time ko lang pupunta sa kanila.
Paano ho kayo naging magkaibigan? Malayo pala kayo sa isa't isa. Sa internet po. Matagal na po kaming magkakilala. Mga 5 taon na po. Magkaibigan kayo sa internet. Naku ma'am, pasensya na kung magtatanong ako ha. Ayos lang, sige, walang problema. Hindi ako inaantok kapag tinatanong. Ang totoo niyan ma'am, yun talaga yung goal ko eh. Baka kasi makatulog kayo tas malaglag na lang kayo dyan sa daan. Pasensya na, ilang oras na kasi akong nasa biyahe, kaya inaantok na ako. Okay. Ma'am, malayo pa po ba yung pupuntahan natin sa tingin niyo? Sa tingin ko, malapit na base dito sa mapa sa phone. Alam niyo po ba ang lugar na to? Naku ma'am, aminin ko sa inyo ha. Hindi rin po ako sigurado eh. Parang ngayon lang ako napunta rito. Siguro kaya nakakancel ang booking ko kanina dahil malayo pala at napakasukal ng daan. Oo ma'am oh. Palubog na nga pong araw, hindi pa tayo nakakarating eh. Ay naku, mukhang may dadaanan pa tayong tunnel. Tunnel ba yan? Hindi kuya, parang gubat lang. Hukom, nung nagdadrive ako, wala naman akong naramdamang kakaiba. Pero nang pumasok kami sa masukal at magubat na daan, doon na ako kinilabutan. Maraming puno sa gilid ng daan, matataas ang mga talahib, walang mga bahay man lang o mga ilaw. Sa isip ko noon, mabuti na lang nagpa-full tank ako bago bumiyahe. Siya pa naman ang una kong pasahero dahil hapon na ako lumabas. Kung nagkataon na maubusan ako ng gas sa ganitong lugar, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tulong kapag nagkataon. Nakakapagtaka rin na wala kaming kasabayan na sasakyan. Mas lalong lumakas ang kaba nang makita kong nawawalan na ako ng signal. Hindi nagtagal as in nawala ang connection at naka-X ang signal bar. Ma'am, sandali lang po ha. Bakit po? Kasi nawalan po ng signal yung phone ko eh. Hindi ko na po alam kung nasa na po tayo. Ay, hala, pati cellphone ko wala ring signal. Naku, paano na to? Hindi ko makukontak yung kaibigan ko. Medyo nakakatakot naman sa lugar na to. Ako rin natatakot na eh. Kung alam ko lang na ganito ang lugar nila, hindi na ako tumuloy. Paano yan? Anong gagawin natin? Sandali lang po mama. Sa tingin ko naman dire-diretso lang to. Tapos parang kakanan tayo sa unang kanto na makita natin. Sigurado po ba kayo? Baka maligaw tayo Actually ma'am, bumabase lang po ako sa nakita ko dito sa mapa eh. Paano ko kaya tatawagan ng kaibigan ko nito? Ano ba yan? Kakaloka naman. Paano niya ako makukontak kung wala palang signal sa lugar nila? Ganito na lang ma'am, siguro bye-bye na lang po natin itong daan. Subukan po ninyong tawagan ng tawagan ha. Baka dito lang sa lugar walang signal pero sa banda ron sa kanila baka meron na po. May mga ganong klaseng lugar po eh. Okay, sige. Pasensya na talaga kuya. Mukhang mahihirapan ka pa uwi mamaya. Dodoblehin ko na lang ang bayad sa'yo. Ay, naku mama, nakakahiya naman po. Hindi, okay lang. Nagpapasalamat nga ako na inaccept mo ang booking ko eh. Doon pa lang ayos na sa akin ang serbisyo mo. Ay, naku. Medyo namamatay-matay pa yung ilaw ng motor ko. Naku, hala. Bagalan mo lang siguro kuya. Baka may papasalubong sa ating sasakyan eh. Madisgrasya pa tayo. Ba't to? Bakit kaya naglulok ang ilaw nito? Maayos naman ang kondisyon nito bago ako umalis Gusto mo bang huminto muna tayo, kuya? Sus, si ma'am naman Medyo naiilang ako sa kuya. Alden na lang po, Alden. Mukha namang magkasing edad lang tayo eh. Sige, Alden. Gusto mo bang huminto muna? Parang hirap huminto rito, ma'am. Sobrang dilim. Baybayin na lang po muna natin ang daan ha. At sa totoo lang, natatakot ako magstay sa area na to eh. Sige, kung saan ka komportable. Hukom, binilisan ko na ang pagpapaandar ng motor. Akala ko wala nang hanggan ang masukal na kalsadang yon. Nakakatakot kasi talaga ang itsura, tapos may mga puno pa ng balete. Hindi ba sabi nila kapag may puno ng balete, merong mga nakatirang elemento, multo at kung mamalasin pa mga aswang? Hindi naman ako eksperto sa mga urban legend kasi alam ko namang hindi naman totoo yung mga yun eh. Yun ang base sa paniniwala ko lang naman ha. Nung lumiko ako sa kanan, sinalubong kami ng mahamog na daan.
Nagtaasan talaga ang balahibo ko noon. Gusto ko nang sabihin sa pasahero na wag na lang siyang tumuloy. Ang kaso lang, hindi ko siya pwedeng manduhan dahil customer ko siya. At siya dapat ang makaisip nun at magsabi nun sa akin. Kaya lang, parang hindi siya natitinag eh. Parang namamangha pa siya sa mga nangyayari. Pagkatapos siguro ng mga 2 minuto, nawala na ang hamog sa paligid. Ma'am? May signal ka na po ba? Naku, wala pa rin eh. Teka lang. Ayun, meron na pala pero mahina. Susubukan kong tawagan siya. Ma'am, okay lang ho ba kung magpahinga lang muna tayo saglit? Ihihinto ko lang po sa tapat ng bahay na yun, ha? Sige. Sumasakit na rin ang puwetan ko sa kakaupo eh. Edi bumaba na rin po muna kayo, ma'am. Okay. Ito na, titigil ko na, ha? Sige. Ayan, dahan-dahan lang ho. Baba na po. Yan. Ayan, kung gusto niyo po, tanggalin niyo na muna yung helmet. Hindi na. Okay na to. Okay, kayong bahala. Salamat Ay, nakatayo rin. Nangangalay na ako eh. Susubukan ko lang magtanong dyan sa may bahay na yan, ha? Naku, sana may tao. Sana nga. Hindi ko pa rin makontak yung kaibigan ko eh. Pawala-wala yung signal. Diyan ka na lang muna, ma'am, ha? Saglit lang po ako. Teka, sasama ako. Baka kilala nila ang kaibigan ko eh. Mas mapapadali tayo kung ganun. Oo nga, no? Sana nga kilala nila. Sabay kaming naglakad papalapit sa bahay. Nag-iisa lang ang maliit na bahay na yun sa paligid at kapansin-pansin ang sinag ng liwanag na nanggagaling sa loob ng bahay. Kumatok kami sa pinto ng ilang beses. Sa sobrang desperado naming makakausap ng tao, pinilit pa rin namin ang pagkatok hanggang sa napalakas na ang katok ko. Saka ko lang napansin na hindi naman pala nakalak ang pinto. Nagkatinginan muna kami ng pasahero ko bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Pinagsisihan ko rin ang aking ginawa dahil pagbukas ng pinto, nakita namin ang isang kabaong sa gitna ng sala. At kaya maliwanag ay dahil sa mga ilaw na nanggagaling sa mga dekorasyon nito. Yung parang chandelier na may stand. Hindi ko alam ang tawag dun, sa totoo lang eh. Tapos may lagayan ng kandila sa gitna, pero ang nakapagtataka pa, isang kandilang itim lang ang nakatirik at nakasindi. Naistatwa kaming 2 sa aming nakita. Anong klaseng burol ito? Walang tao? Ma'am, medyo masamahan kutob ko rito ah. Umalis na tayo. Naku, mabuti pa nga. Ay, naku po, lumakas pa ang hangin oh. Di ba yan? Tingnan mo Alden, namatay yung kandila, pati ang mga ilaw sa paligid. Sandali, bubuksan ko lang yung flashlight ng phone ko ha. Sige ma'am, pero umalis na po tayo ngayon ma'am. Mabuti pa nga. Nakakatakot na talaga eh. Hindi ko tuloy alam kung itutuloy ko pa to o hindi. Naku ma'am, siguro sa tingin ko pag-isipan mo maigi. Hindi ka kagad makakauwi nito kung sakaling tumuloy ka. Ang totoo po niyan ma'am, hindi ako dapat nagsasuggest pero umalis na po tayo rito ma'am. Kahit wag mo na ho akong bayaran. Pero nahihiya ako sa kaibigan ko. Tsaka sabi niya, ligtas naman daw dito. Ma'am, ligtas ba talagang tawag mo rito? Parang mamamaligno na tayo eh. Naku, tara na nga ma'am, maglakad na tayo palabas. Tara na. Nakapanood na ako ng mga ganitong palabas na yung mga patay sa kabaong tumatayo. Ay, ma'am, grabe naman yung imagination mo. Pinalala mo pa tuloy yung takot ko. Ay, ma'am, tara na po, kumapit na po kayo. Aalis na tayo ha. Sa sobrang gusto ko nang makaalis sa lugar na yon, hindi ko napansin na sobrang bilis na pala ng pagpapatakbo ko. Pero binagalang ko naman nang makalayo na kami. Kaya lang ay kakambal yata namin ang kamalasan. May nakita akong lalaking nakatayo sa kalsada. Bigla akong napapreno at ipinaling ko ang motor sa gilid ng kalsada pero sumadsad pa rin kami sa daan. Tumalsik kami sa may gilid. Mabuti na lang matalahib ang gilid ng kalsada kaya hindi gaanong masakit ang pagkakabagsak namin. Hindi ako nagtamo ng galos pero ang suot kong pantalon nagkaroon ng butas. Yun talaga ang advantage kapag slacks ang pantalon na suot mo. Kapag nadisgrasya, hindi direkta ang pinsala. Pero yung pasahero ko, dahil nakadress lang siya, nagtamo siya ng gasgas sa binti.
Bukas ang ilaw ng motor ko, kaya nakita kong nakatayo pa rin ang lalaking may dahilan kung bakit kami na-aksidente. Aray Naku ma'am, naku sorry po. Okay lang po ba kayo? grabe ang sakit ng binti ko. Naku, nagkasugat ka ma'am. Pasensya na po talaga ma'am. May lalaki kasing nakaharang sa daan eh. Muntik na nating masagasaan. Hindi, okay lang naman ako. Huwag ka mag-alala. Sigurado po ba kayo? Oo, Alden. Ma'am, kaya mo pa ba o gusto mo magpahinga na lang muna? Tuloy tayo. Ayoko magtagal dito eh. Sandali lang po, itatayo ko na lang po itong motor. Palimos po! Ay! Pambihira ka naman tatay, nagugulat ka eh. Palimos ako iho, nagugutom na ako. Kanina pa ako walang makain eh. Sandali lang ho ha. Kita mo naman na-aksidente kami dahil ho sa inyo eh. Sa susunod huwag kayong nakatayo sa gitna ng kalsada ha. Maraming madidisgrasya ng dahil sa inyo eh. Alden, wag mo na siyang sisihin. Ay, naku ma'am, sige na. Tutulungan na kitang makatayo. Salamat Palimos po! Tay naman, wala pa po akong kita eh. Pasensya na Kahit pagkain na lang iho. Ito po, meron po akong 100. Pasensya na, nagmamadali po kami. Laki naman yung panlimos niyo, ma'am. Pero sige, sumakay na ho kayo. Okay, sige. Iho, iha. Baka may pwede ako itulog sa inyo. Oo, tama. Baka pwede niyo kaming tulungan. Total, nadisgrasya kami dahil sa inyo eh. Uy, Alden, wag mo na siyang awayin. Sorry ma'am, nakasar kasi talaga ako eh. Manong, baka kilala po ninyo si Rika at ang nobyo niyang si Vanjo? Pupunta po kasi kami sa kanila eh. Ikaw ba yung hinihintay niyang bagong bisita? Po? Opo. Kaibigan po ako ni Rika. Hindi ko lang sila makontak kasi wala pong signal eh. Dugo! Po? Ano po yun? Ang bango ng dugo. Ha? Adik yata itong matandang to Manong! Kilala mo ba yun o hindi? Baybayin nyo lang ang dang ito. Unang bahay na makita nyo, yun na ang bahay ni Vanjo. Maraming salamat po Patikim ng dugo mo. Ay, kuya! Huwag niyo po akong hawakan. Ano ba yan, Manong? Huwag niyo nga hawakan yung pasahero ko. Bastos ka. Ay, hindi. Tama na. Huwag mo na lang pansinin, Alden. Halika na. Paandarin mo na yung motor. Patikim lang ako ng dugo sa binti mo. Pinagtatamot mo pa. Ba't talagang siraulo ka? Manyak ang baliw ka! Alden, huwag mo nang patulan. Huwag ka nang bumaba. Alis na tayo. Sige, alis na po kami. Ingat po kayo. Kayo ang mag-iingat. Opo. Dahil hindi na kayo makakarating sa kanila. Hukom, grabe talaga ang galit ko sa lalaking yun. Sa tansya ko sobrang tanda na niya. At grabe ang weirdo niya dahil nung nakita niya ang dugo sa sugat ng pasahero ko, nilabas-labas pa niya yung dila niya. Parang gusto niya talagang dilaan. Nakakabastos talaga. Mabuti na lang mabait si Casey at hindi niya pinatulan. Yun nga lang, nang sabihin niya ang huling kataga, napalingon ako sa kanya at kinilabutan. Nakita ko kung paano siya magbago ng anyo. Naging malaki siyang bulas. Bigla na lang namula ang kanyang mga mata. Tumulis at humaba rin ang kanyang mga kuko. Pagkatapos nun, sinira niya ang suot niyang sando. Napansin ko rin ang kulay itim niyang labi, pero mas kinilabutan ako sa pisngi niya. Tumutulo ang kanyang laway at ang kanyang ngipin ay sobrang itim. Nakarinig din kami ng mga kaluskos. Kung saan kami nanggaling, merong mga asong nagmula sa kung saan. Unti-unti na silang nakalapit. Malalaki silang aso at akala mo mga asong nauulol. Pinaandar ko ang motor para makalayo. Wala akong ibang daan kundi ang daan papunta sa bahay ng Vanjo na sinasabi ng pasahero ko. Hinahabol tayo ng mga aso! Pati yung lalaki, hinahabol tayo, Alden!
Ma'am, ano ba itong pinuntahan natin? Ano ba itong pinasok mo? Nadami ba tuloy ako? Pasensya na talaga. Pambihira. Ang lahi pa ng mga bahay sa daan natin, oh. Bakit naging ganun ang itsura ng matandang yun? Sa bugya tayo ni. Bilisan mo, Alden. Maabutan na niya tayo eh. Pambihira. Nakikipagsabayan siya sa mga aso. Anong klaseng tao ba yan? Di ba matanda yan? Tao nga ba talaga yan, ha? Dapat pala sinunod ko na lang yung mama ko na umuwi na lang eh. Bakit ba ako naibis sa ganitong problema? Sorry talaga, Alden. Pasensya na talaga. Kung alam ko lang, hindi na ako tutuloy dito. Susubukan kong tawagin ulit ang kaibigan ko. Sana magka-signal na. Parang mas malamang makagat pa tayo kaysa makakontak mo yung kaibigan mo. Pambihira kasi hindi ka na lang sinundo, ma'am. Ano ba yun? Sana bago kanya pinapunta, sinabi niyang may mga obstacle course tayong pagdadaanan. Pakibilisan mo lang, Alden. Nasa likod na natin yung aso. Ito na nga ho, binibilisan ko. Hindi naman tayo pwedeng magmabilis ng sobra. Baka lumampas tayo sa langit. Lumayo kayo sa amin! Panaka-naka akong sumisilip sa side mirror at lalo akong kinabahan nang may gustong umangkas sa likuran. Nagpagewang-gewang ako sa pagmamaneho dahil sa mga asong pilit na sumasampa. Sinubukan din ng mga itong sirain ang gulong ng motor. Saglit akong natulala nang makita ang isang malaking ibon na lumipad sa ibabaw namin. Saan nang galing ang malaking ibon na yan? Hindi ko rin alam, ma'am. Sinusundan na niya tayo. Ano bang klaseng lugar to? Mas nakakatakot pa dito kaysa sa amin eh. Rika, sumagot ka na. Yan, nagka-signal na. Nagre-ring ng phone niya. Ma'am, yuko po! Naku, muntik na tayong dagitin ng malaking ibon na yun ah. Muntik na nga. Ano bang klaseng lugar to? Parang na wrong turn tayo ah. Ano lang gagawin natin, ma'am? Sandali. Sinagot na yung tawag ko. Hello? Hello, Rika? Oh, girl, nasan ka na? Anong oras na? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Teka lang, bakit ang ingay dyan? Salamat naman at nakontak kita. Tulungan mo kami. Hinahabol kami ng mga aso at malaking ibon. Ha? Nasaan ba kayo? Hindi ko alam eh. May nakausap kaming matanda. Itinuro niya ang daan pero bigla niya kaming hinabol pagkatapos. Saan ba yung bahay mo, Rika? Ano? Teka, sandali. Lalabas kami ni Vanjo. Tulong, please! Please! Hello? Hello? Nawala na naman ng signal, Alden. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Anong ginagawa mo? Hindi nagdadasal! Magdasal ka rin, ma'am, no? Casey na nga lang ang tawag mo sa akin. Katapusan na yata natin to, Casey. Magsisi ka na sa kasalanan mo, magdasal ka na, ay! Kapag naaalala ko ang tagpong ito, Hukom, natatawa na lang ako. Nasabihan ko pa kasi siya na magdasal at magsisi. Pakiramdam ko kasi hindi na kami sisikatan ng araw noon, kaya nagdasal na agad ako. Napasigaw na lang ako noon dahil bigla na lang dumukwang ang ibon sa harapan namin, kaya nawalan ako ng balanse at sa pangalawang pagkakataon, sumadsad na naman kami sa gilid ng kalsada. Sobrang nahilo ako noon, nanlalabo na ang paningin ko hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakahiga na ako sa kama. May benda na ang binti ko at ang aking ulo. Bumalikwas ako ng bangon. Nasaan ako? Anong lugar to? Uy, gising ka na. Teka, sino ka naman? Nasaan ba ako? Nakita mo ba yung kasama ko? Napakaraming tanong naman ng lalaking to. Bago ko yan sagutin, ako nga pala si Rika. Rika? Parang pamilyar sa akin ang pangalan mo. Baka nabanggit ako ng kaibigan kong si Casey. Tama. Si Casey. Si ma'am. Nasaan na ba si ma'am? Okay lang ba siya? Oo, Pogi. Gising na nga rin siya eh. Ano nga ang pangalan mo? Alden. Pati pangalan ng gwapo. Naku, kung wala lang akong nobyo, bet sana kita. Medyo nakakatakot ang babaeng to. Anyway, maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo. Wala naman akong nararamdamang masakit. Medyo nakapagtataka lang kasi alam ko 2 beses na kaming sumemplang sa motor ko eh. Magaling talaga ng boyfriend ko. Siya ang nagamot sa'yo. Ha? Naggamot? Oo, ginamot ka niya. Nabingi ka ba dahil sa aksidente? Hindi naman, pero sa pagkakaalam ko, yun na nga, naaksidente kami. Mabuti na lang, buhay pa ako. Hindi naman kayo napuruhan. Tumalsi kayo sa talahiban. Mabuti na lang talaga, nakita namin kayo kaagad.
Ay, paano hindi kami napuruhan? Ang alam ko malakas yung impact ng pagkakabagsak namin lalo na yung pangalawang beses. Kaya akala ko patay na ako. Ewan ko. Hindi naman ako manghuhula eh. Ay, ano ba yan? Mukha namang may saltik ang babaeng to. Teka, ano sabi mo? Wala. Sigurado ka bang okay lang si Casey? Oo nga. Ay, ayaw pang maniwala nito. Akala mo niloloko ka. Alden, mabuti naman at gising ka na. Oh, yan. Naniwala ka na, ha? Oo nga, buhay pa siya. Ay naku, Casey. Mabuti at gising ka na. Kausapin mo nga yung si Pogi. Hindi naniniwala sa akin eh. Ma'am, ayos lang po ba kayo, Ma'am Casey? Oo, ayos lang ako. Ginamot nila yung mga sugat ko. Ikaw ba? Wala naman akong nararamdamang masakit. Medyo nakapagtataka nga eh. Ay, nasa ba yung phone ko? Nakita niyo ba? Teka, tatawagin ko lang ang boyfriend ko. Usap muna kayong dalawa, ha? Uy, teka, Rika. Ma'am, alam niyo ba kung nasan yung phone ko? Casey na nga lang ang itawag mo sa akin, Alden. Ay, oo nga pala. Kailangan ko yung phone ko, Casey. Mag-aalala yung mama ko kapag hindi ko siya natawagan eh. Ayoko siya mag-alala kasi may high blood yun eh. Ang totoo niyan, Alden. Nasira ang phone natin. Ano? Ito, basag na. Ay, anak ng... Kakainis naman oh. Bakit nasira? Ay, naku, wala akong pamalit nito. Inuhulog-hulugan ko pa nga lang to sa Bombay eh. Pasensya na talaga. Ako may kasalanan ng lahat ng ito eh. Ano ba? Huwag kang yumukod dyan. Para namang inaalipin kita. Ay, teka. Yung motor ko, anong nangyari? Yun pa, nasira raw ang motor mo. Ha? Kasi, di ba nga, sumadsad tayo sa kalsada, sumemplang tayo, tapos sa likod nakita nila may butas pala yung gulong ng sasakyan mo. Yun yung kwento ni Vanjo. Ay, Diyos ko po naman oh. Kapag minamalas ka naman. Gusto ko lang naman maghanap buhay. Hanap problema yung nakuha ko. Pasensya na talaga. Dodoblehin ko ang bayad. Kahit triplehin ko pa. Hindi, okay na ako sa doble. Yun naman ang napag-usapan natin eh. Mahalaga, buhay tayo. Itong bayad ko. Uy, salamat ha. Kukunin ko na to ha. Pampagawa ng motor ko. Kulang pa nga yan kumpara sa gagastusin mo eh. Hindi na, hayaan mo na. Ako nang bahala ron. Ang iniisip ko lang kung paano ako makakabalik sa amin. At saka Casey, alam mo ba? Iniisip ko pa rin kung anong klaseng halimaw yung nakasagupa natin nung gabing yun. Parang ang daming nangyari. Ang sabi ni Rika, baka raw aswang ang nakaharap natin. Ano ka mo? Aswang? Ilang taon nang lumipas, no? Imposibleng may aswang pa rin sa mundo. Sinabi ko lang naman sa'yo kung anong sinabi nila sa akin eh. Ay, sigurado ba silang aswang yun? Yung matanda. Nahuli kaya nila? Naabutan nila tayo sa damuhan na kakagating na sana ng mga aso. Mabuti na agapan nila. Pero wala raw silang nakitang matandang lalaki. Imposible. Ang alam ko hinahabol rin tayo ng matandang yun eh. Nireport na raw nila sa kapitan na nangyari. Mabuti naman. Kailangan kong makita ang motor ko. Nasaan na ba yun? Samahan na kitang lumabas. Hindi nyo na kailangan lumabas. At sino ka naman? Siya ang boyfriend ng kaibigan ko, si Vanjo. Boyfriend ng kaibigan mo? Parang tatay na niya yun eh. Huwag ka maingay. Baka marinig ka. Love knows no gender or age, diba? Ha? Yung motor mo, pinapaayos ko na sa mekaniko. Hindi ko alam kung kailan yung magagawa. Ha? Bakit? Matindi ba yung tama? Titignan ko lang naman eh. Kasi Alden, wala dyan. Pinagawa namin sa mekaniko. Paano ko uuwi nito? Alden, pasensya ka na talaga. Pambihira naman kasi itong lugar ninyo eh. Malayo na nga sa kabihasnan, may mga pagsubok pa. Pasensya na talaga kung nadamay ka. Pasensya ka na ha. Wala kaming ideya kung bakit kayo sinugod ng mga aswang. Matagal nang hindi nangingialam ang mga aswang dito sa lugar namin eh. Siguro dahil alam nilang dayuhan kayo kaya sila umatake. Ewan ko. Aswang? Wala namang aswang sa mundo, pare. Katang-isip lang lahat ng yon. Panakot lang yun sa mga bata. Kung hindi sila aswang, paano mo may papaliwanag ang lalaking nag-anyong halimaw base sa kwento ni Casey? Bakit ba kasi ganitong lugar ninyo eh?
Oo nga, Rika. Hindi mo naman sinabi sa akin na delikado pala dito. Pasensya na rin kayo. Hindi ko rin naman alam na may ganun mga halimaw sa lugar na to eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka rin ba taga rito? Dayo lang din ako. Si Vanjo talaga nakatira dito. Sa lugar na ito ako nakatira pero sa ibang bahay. Bagong pagawa lang tong villa eh. Ako, pasensya na talaga kayo ha. Akong humihingi ng pasensya. Hindi bale na. Iuwi nyo na lang ako sa amin. Baka may sasakyan kayo na pwede kong magamit. Hindi mo ba hihintayin magawa muna ang motor mo? Kukunin ko na lang yung address kung saan nyo dinala yung motor ko. Ipapahila ko na lang yan. Pero mahahasal ka pa doon. Ganito na lang, hintayin mo na lang na magawa ang motor mo, tapos saka ka umuwi. Hindi pwede. Mag-aalala yung mama ko sa akin. Kontakin mo na lang siya. Sabihin mo na stuck ka lang pero uuwi ka rin naman. Sira nga yung phone ko, madam, di ba? Heto. Hiramin mo tong phone ko. Kontakin mo na siya. Kaso hindi ko sa ulado yung number ng mama ko. Naku. Ano ba yan? Paano na? Alam ko na. Alam ko yung social media niya. Baka pwede ko siya i-PM. Okay, sige. Subukan mo na lang. Ito. Ay, naku po, nalintikan na. Hindi ko rin alam yung password ko sa account ko. Hindi ko na maalala. Ano ba yan? Paano na yan? Alam mo, huwag ka na mag-abala. Ihatid na lang kita. Yun naman pala, Alden. Ihahatid ka ni Vanjo. Ay, naku sir. Maraming salamat ha. Pero hindi nga lang ngayon. Ha? Ang totoo niyan, sira rin kasi ang sasakyan namin, kaya pinagawa pa namin. Wala ring sasakyan na available dito. Bambaya naman no. Ano bang klaseng lugar to? Villa kasi ito, pre. Sinadya ko malayo sa magulong paligid kaya liblib talaga to. May mga bahay naman sa paligid pero mga rest house kasi yun kaya madalang lang magkaroon ng tao. Teka, sandali lang sir ha. Ikaw ba yung gumamot sa akin? Oh, bakit? Wala naman. Para kasing wala akong naramdamang mga sugat eh. Hindi ko naramdaman yung sakit. Isa akong doktor kaya kumpleto ako sa facilities dito sa villa. Kaya nagamot ko kayo kagad. Doktor ka pala? Oo, doktor ng patay. Ha? Ano? Nagbibiro lang siya. Ano ba naman kayong dalawa? Napaka-gullible nyo. Alden, alam mo, lumabas ka. Makikita mong worth it ang pagpunta mo rito. Worth it ba talagang mahabol ng aswang? Sorry na nga. Ay, oo nga pala, ang lugar na ito ay liblib na baryo, kaya siguro nagtaka kayo kung bakit wala masyadong bahay at walang signal sa dinaanan nyo. Oo nga eh. Ang nakita lang naming bahay may kabaong pa pero wala naman tao. Ay, naku, kaya pala kayo na disgrasya dahil doon. Pamahiin kasi yun ng mga matatanda. Dapat hindi nyo hinintuan. Bukas na bukas din kapag maayos ng sasakyan, ihahatid ka na namin. Kung may gusto kayong kainin o kung nagugutom kayo, baba na lang kayo at pumunta sa kusina, ha? Hukom, gusto kong banata ng masasakit na salita ang magkasintahan na yon. Lalo na kay Rika na worth it daw ang pagpunta namin. Hindi worth it ang pagod at stress na binigay nila sa akin, no? Lumabas ako ng balcony at doon ko nakita ang kabuuan ng lugar nila. Isang araw na pala akong tulog. Napangangako sa ganda ng paligid. Meron ding pool sa baba. Bundok ang background sa paligid ng villa. Masarap ang simoy ng hangin. Makikita mo sa kabila ang mga bahay na nasa ibabaw ng bundok pero medyo malayo na sila. Inaya nila akong bumaba at maligo pero hindi ako sumunod. Nanatili lang ako sa loob ng kwarto at pinagmasdan ng cellphone kong nasira. Hindi ko alam kung paano ko kontakin ng mama ko kasi hindi ko naman kabisado ang number niya. Aminin ko, Hukom, may pagka-mamas boy talaga ako. Lalo na dalawa na lang kaming magpamilya. Mahirap na at baka atakihin ng mama ko. Nakatulog ako habang iniisip kung paano makakaalis sa lugar na yon. Pagising ko, nakaramdam ako ng gutom kaya bumaba ako. Pero natigilan ako nang marinig kong may nag-uusap sa may sala. Nagtago ako para lang makinig sa pinag-uusapan nila. Vanjo, anong gagawin natin sa driver na yon? Ano pa, edi patatahimikin natin. But that wasn't part of our plan. Well, he's part of it now. Kailangan hindi nila malaman ang plano natin, Vanjo. Buwisit kasing matandang Dennis yun. Sinugod niya si Casey kaya tuloy na alarma siya. Sinasabotahe talaga nun ang mga plano ko.
Ilang tao pa bang kailangan ng kliyente mo para matapos ng kontrata? Kaunti na lang naman. Bakit ang tagal niyang matapos? Kapag natapos yan, huwag ka nang uulit ha? Oo naman. Matapos lang natin ang kontrata, malaya na tayo. Magpapakalayo-layo tayo at pupunta na tayo sa ibang lugar. It excites me even more. Pero sigurado ka bang kaya mong isakripisyo ang kaibigan mo? Oo naman, basta para sa'yo at sa mga plano natin. Hindi ka ba nakukonsensya? Bakit ako makukonsensya sa taong naging kaibigan ko lang sa internet? Utu-utu siya. Saka nakakainis ang pagiging mabait at mahinhin niya. Dapat nga hindi na natin sila tinulungan at hinayaan na lang silang mamatay ron. Hindi natin pwedeng gawin yon. Utos ng kliyente ko na dapat sariwa ang ibibigay kong laman loob sa kanila, lalo na ang dugo nila. Anong sabi nila? Laman loob? Dugo? Isama na lang din natin si driver sa order ng kliyente mo, ha? Hindi nila kailangan ng mga lalaki. Kakainin ko na lang siya. Ay, naku, sayang. Gwapo pa naman siya, no? Anong gusto mong gawin natin sa kanya? Mas maganda kung ipahabol natin sa mga sigbin, saka mo lapain at kainin. Maganda yung naisip mo ah. Pakinabangan na lang natin siya, kesa naman ibang aswang pa ang tumira sa kanya. Ha? Aswang? Halika na. Halika na, Vanjo. Maligo na muna tayo sa pool. Ang lamig kaya, ikaw na lang. Tara na. Mamaya magiging busy ka na eh. Pero teka ha, napainom mo na ba kay Casey yung gamot para makatulog siya? Oo. Siguradong tulog na yon at hindi pa magigising. Sige na nga, pagbibigyan kita ha? Hindi kaagad ako nakaalis. Sa mga narinig ko, ang tangi ko lang naisip ay ang papatayin nila kami dahil mga aswang sila. Halos kaladkarin ko ang sarili ko, makaakyat lang ulit sa second floor kung nasaan ang guest room. Ingat na ingat ako noon na hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Sinubukan kong kumatok sa mga guest room para gisingin si Casey. Kailangan naming makalis sa lugar na yon bago pa kami patayin ng magnobyo. Hindi ko alam kung saang guest room si Casey, kaya sinubukan kong lahat hanggang sa mabuksan ko yung dulong kwarto. Nakita kong mahimbing na natutulog si Casey. Sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya gumagalaw. Kahit nga sampalin ko siya walang epekto. Niyugyug ko na siya at sa wakas nakakuha ako ng kaunting pag-asa dahil umungol na siya. Naghanap ako ng pwedeng ipamalo sa ulo niya. Kinuha at pinutol ko ang sabitan ng hanger. Pero bago ako lumapit kay Casey, sinilip ko muna yung magnobyo sa balcony. At mukhang nagkakasiyahan pa sila sa pool. Hoy, Casey! Casey, gumising ka! Ano ba? Gusto ko pang matulog. Casey, kapag hindi ka gumising, halikan kita. Sige ka. Gising na ako. Gising na ako. Hindi. Inaantok pa talaga ako. Pero kailangan na nating umalis dito. Ano ba sinasabi mo, Alden? Papatayin nila tayo. Ano? Papatayin? Oo, kaya gumising ka na dyan kung ayaw mong maging pagkain ng mga aswang. Ano ba sinasabi mo? Basta magtiwala ka na lang sa akin. Umalis na tayo rito. Yung kaibigan mo gusto kong ipahamak. Ano ba sinasabi mo, Alden? Mga aswang nga sila. Gusto nila tayong patayin. Ay, ang hirap naman makipag-usap sa'yo eh. Basta kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. Huwag kang sumigaw! Ang sakit sa tenga eh! Huy, hinahan mo nga yung boses mo. Ikaw kaya sumisigaw? Hindi naman ako pala sigaw na tao eh. Nang dahil sa'yo napapasigaw ako. Una, sorry na. Sige na. Basta sumunod ka na lang sa akin. Umalis na tayo rito. Bakit ba? Makinig ka. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Papatayin ka nila. Kukunin nila yung laman loob mo at ibebenta sa ibang mga aswang. Naintindihan mo ba? Kaya itatakas na kita rito. Totoo ba yan? Oo nga. Sasabihin ko ba to kung hindi? Mga aswang nga sila. Pero di ba sabi mo wala mga aswang sa ganitong panahon? Hindi ko na nga alam eh. Basta naguguluhan na rin ako. Basta kailangan na natin makaalis dito. Bilisan mo na. Teka, sandali lang. Mamaya na lang natin gawin yung pagtakas. Inaantok pa ako eh. Casey, hindi pwedeng mamaya. Narinig ko, ngayon nila isasagawa yung plano. Papatayin ka na nila ngayon. Pati ako gusto nilang patayin. Kapag ako talaga namatay, mumultuhin kita. Huwag naman. Takot ako sa multo eh. Ay, kung ayaw mong multuhin kita, susunod ka sa akin. Alalahanin mo, may atraso ka ba sa akin ha? Irereklamo kita. Sige na nga.
Ito na, susunod na ako. Yan, ganyan nga. Sige na. Pinatayo ko na si Casey kahit nanghihina at antok na antok pa siya. Plano kong dumaan sa back door na nakita ko sa may bandang kusina. Nakakita ako na mahabang bakal na hindi ko alam kung para saan pero kinuha ko na lang para panlaban kung sakali mang may sumalakay sa amin. Uy, huwag ka nga magpabigat, Casey. Sorry, inaantok pa talaga ako. Malamang yan yung pinainom nilang gamot kaya inaantok ka ngayon. Kainis talaga yung mga yan. Alden, hindi ko na kayang maglakad. Shhh, huwag ka na maingay. Baka marinig ka nila. Pasensya na, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Basta manahimik ka na lang dyan, ha? Hindi, papasakan ko yung bunganga mo. Oh, dito na tayo sa may kusina. Dito tayo dadaan. Teka, sandali, ha? Saan ka pupunta? Basta maghahanap ako ng kutsilyo. Ay, pambihira. Wala man lang kutsilyo sa kusina. Anong ginagamit nilang panghiwa ng mga daliri? Hoy! Sarap matulog. Uy, Casey, huwag ka nga humiga dyan. Ay, naku naman, oh. Sino yan? May tao ba dyan? Naku, patay. Bilisan na natin, Casey. Huwag ka na humiga dyan. Sorry na talaga. Shhh, huwag ka na magsalita. Binuksan ko ang pinto sa may kusina. Binuhat ko na lang si Casey at pinasan sa likuran palabas ng bahay. Dumaan kami sa likurang bahagi. Sakto naman na bukas ang gate kaya tumakbo ko papunta ron. Napansin ko ang motor ko na nakaparada sa gilid. Ang sabi nila sira ang motor ko pero mukhang maayos naman. Nilapitan ko yun pero wala nga pala yung susi ng motor ko. Hindi nila binigay sa akin. Panaka-naka akong lumingon sa likuran ko dahil baka sinusundan na kami ng magdobyo. Palabas na sana ako ng gate nang mabitawan ko si Casey. Muntikan pa ang mabagok yung ulo niya kung hindi ko lang naalalayan eh. Uy, Casey! Ay naku, ano ba namang babae ito? Nakakayamot ka naman talaga eh. Tulog ka na naman. Alden? Saan ka pupunta? Ay, Diyos ko! Pare, nandito ka sa labas. Tsaka ano nangyari kay Casey, ha? Naku po, patay. Kailangan ko makaisip ng alibay. Teka, tulog ba yan si Casey? Tulog siya. Ano kasi, nakita ko siyang nag-sleepwalk kaya sinundan ko. Teka, bakit may dala kang bakal? Ano lang kasi, inabot sa akin ni Casey to, oo. Teka, Rika, may nakwento ba sa'yo si Casey na nagsisleepwalk siya? Hindi ko maalala eh. Naku, patay. Baka masisira yung alibay ko. Anong gagawin ko nito? Oo. May sinabi nga siya sa akin na kapag sobrang pagod na siya, hindi niya namamalaya na nagsisleepwalk siya. Siguro napagod siya kakalangoy kanina. Ay, salamat. Nakalusot ako ron na. Thank you, Lord. Casey? Casey! Casey! Uy, Casey! Pasok na tayo sa loob. Halika na. Teka. Hindi ba tatakas tayo? Maglalakad tayo. Oo, Casey. Dadaling ko na lang siya, ha? Saglit lang, teka. Tumahimik ka nga muna dyan, Alden. Ano yung sabi mo? Kanino ka tatakas, Casey? Sa dinosaurs. Hinahabol tayo ng dinosaurs. Dinosaurs? Oo, dinosaurs. Tama, hinahabol tayo ng dinosaurs. O paano ha? Dadalhin na kita sa safe na lugar ha? Bubuhatin na kita, Casey. Eto. Ay naku, Casey. Iba talaga maglaro ang utak mo. Ikaw talaga. Mantik mo ba ako ipahamag? Buisit ka. Mabuti na lang lumusot yung alibay mo dahil sa dinosaurs. Salamat sa dinosaurs. Hukom, hindi ko nagawang tumakas kasama ni Casey. Wala kasi kaming sasakyan. Inisip ko, paano kung inaabangan kami ng ibang mga aswang sa labas? Di patay din kami. Sa totoo lang, hindi ko talaga maisip ang gagawin para makatakas eh. Muntik pa kaming mapahamak dahil sa pagiging madaldal ni Casey. Binalik ko na lang muna siya sa kwarto. Sumunod sila sa akin. Kabado ako nang ihiga ko si Casey sa kama. Naramdaman ko ang mga paningin nila sa bawat galaw na ginagawa ko. Sa tingin ko, babantayan ko na lang muna siya rito. Baka kasi maulit yung nangyari. Hindi pwede. Ha? Bakit naman? Kasi lalaki ka. Babae naman ang kaibigan ko. Mas mabuti pang ako na lang ang magbantay sa kanya, ha?
Paano naman kayong dalawa? Wala kayong privacy. Ako na lang magbabantay sa kanya. Madali naman ako magising kaya malalaman ko kung magsisleepwalk siya o hindi. Kung sa bagay, hindi ako madaling magising eh. Oh, yun naman pala eh. Hindi pwede, Alden. Ilak na lang natin ang pinto para hindi siya makalabas. Ha? Paano yun? Siguro harangan na lang natin. Sige na nga, harangan na lang natin. Wala na naman tayong magagawa. O sige, ako nang bahala dyan. Kaya matulog ka na, Alden. Pero... Sige na, matulog ka na. Huwag mo na siyang intindihin. Nag-aalangan akong lumabas ng kwarto. Sumunod naman sila sa akin. Muli ko silang sinulyapan bago pumasok sa kwarto ko. Nginitian pa ako ni Rika. Nung mga oras na yon, naghahanap talaga ako ng paraan para makatakas. Ang nasa isip ko, kailangan kong makuha ang susi ng motor pero magtataka naman sila kung sakaling hanapin ko. Sinisi ko ang sarili ko kasi hindi ko kaagad hiningi sa kanilang susi. Nagstay muna ako sa kwarto para mag-isip. Nakinig ako sa bawat kaluskos na marinig ko. Tapos naisip ko na hindi ko na nga rin alam kung bakit nag-aalala ako sa pasahero kong dahilan kung bakit ako nandito sa sitwasyong ito. Pero hindi nagtagal, hinila na rin ako ng antok. Pero nagising na lang ako nang may sabay-sabay na alulong mula sa labas ng bahay. Lumabas ako ng kwarto para pumunta sa may terrace. Nakasalubong ko ang magkasintahan. Nagpanggap ako na wala akong nalaman tungkol sa kanila. Vanjo, mukhang may nanggugulo sa atin. Sino kaya? Silipin nga natin sa terrace. Excuse me, anong meron? Hindi ko rin alam eh. Nanggagaling yung tunog sa labas ng bahay. Ano bang klaseng alulong yun? Medyo nakakatakot Ay nako, makasunod na nga sa terrace. Ano ba namang buhay ito? Teka, bakit nandito siya? Ay, yun yung matandang pulubi Bakit nga ba nandito siya? Yung matandang yan. Bakit? Siya yung humabol sa amin ni Casey. Bakit nandito yan? Kilala niyo ba siya? Hindi Vanjo! Alam mo kung bakit ako nandito? Vanjo, ibig sabihin ba niyan kilala niyo yung matandang yan? Hindi. Hindi namin siya kilala. Dito lang kayo. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Pumasok muna kayo sa kwarto ni Casey. Nasa harap ng gate ang matandang humabol sa amin nung nakaraang gabi. Nanlambot ang tuhod ko sa isiping 2 aswang at isang obses na babae ang kalaban namin ni Casey. Tapos tulog pa siya. Di parang ako na lang ang lumalaban para sa sarili ko. Na-stress ako ng sobra, Hukom. Pagkatapos, yung matanda, yumuko siya at umumbok ang kanyang likod at naging kuba. Humaba ang kanyang mga dila na lumaylay hanggang sa lupa. Ibang-iba ang itsura niya nung hinabol niya kami. Kakatuwang naisip ko pa noon na ang galing ng mga aswang kasi nagtatransform sila. Talo pa nila mga kotseng robot sa pelikula. Dito na lang muna tayo sa loob. Sa tingin ko, kailangan na natin gisingin si Casey. Gising na ako, Alden. Ay, ano ka ba naman Casey? Nanggugulat ka. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang meron sa labas? Casey, hindi ka na ba inaantok? Medyo inaantok pa rin. Dumilat ka na dyan. Natunto na tayo ng mga aswang na sumalaki sa atin. Ano? Hala, paano na tayo? Relax ka lang, friend. Si Vanjo nang bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Aswang kaya yung matandang yun? Kahit naman si Vanjo Alden? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Parang nag-aaway na sila dun sa baba. Ay, ang matandang yun. May dala pang sigbin. Sigbin? Ano naman yung sigbin? Yun ang mga alaga ng aswang. Para silang mga aso. Ay, ang galing mo naman, Rika. Alam mo mga ganyang impormasyon? The best ka talaga. Syempre ako pa ba? Ang cute-cute ko na, ang witty ko pa, diba? Rika? Alden, bakit mo hinampas ang lampshade ng kaibigan ko? Ang ingay Ang sama mo naman. Hoy Casey, mukhang maayos naman ang kalagayan mo. Bakit kanina hirap na hirap akong kakain ka? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo hinampas si Rika? Nakatulog tuloy siya. Rika, gising. Gising, okay ka lang ba? Pabayaan mo na lang yung kaibigan mo. Makinig ka sa akin, Casey.
Hoy, makinig ka! Oo, nakikinig na ako. Tulungan mo muna akong ihiga sa kama si Rika. Ano ba yan? Sige na, huwag ka na magreklamo. Kung hindi mo siya sinaktan, wala tayong problema ngayon. Lagot ka sa boyfriend niya, sige ka. Oo na, sige na. Ako na mag-aakit sa kanya sa kama. Yan, tama yan. O yan ha, inakyat ko na. Baka naman pwede ka na makinig sa akin, okay lang ba? Ano ba kasing sasabihin mo? O ito, makinig ka. Nalaman ko na may masama silang balak sa'yo. Ano? Kaya kailangan na natin umalis dito. Kung hindi, mamamatay tayo. Ano ba sinasabi mo? Ikaw nga tong nakakatakot eh. Bigla ka na lang nang hahampas. Hindi itong tamang oras para magkwentuhan. Kailangan na nating umalis. Yang kaibigan mo gusto kanyang ipahamak. Ano? Hindi yan magagawa ni Rika. Matagal na kami magkaibigan. Anong hindi? Narinig ko mismo. Ang sabi ni Vanjo, may kliyente siyang sinusuplean ng laman loob at dugo mo. Mamamatay pa ako ng dahil sa'yo eh. Alam mo, baka inaanto ka lang. Matulog ka na kaya? Ilang oras na akong tulog. Pangalawang gabi na natin ito at ngayon sila kikilos para patayin tayo. Nasaan ba yung susi ng motor? Na kay Rika. Wala siyang dali. Pero baka nasa kwarto nila. Puntahan natin, sumama ka. Sandali, paano si Rika? Pabayaan mo na siya dyan. Pag ako talaga namatay ng dahil sa'yo, mumultuhin kita. Huwag naman. Takot kasi ako sa multo, di ba? Alam ko, kaya kumilos ka na at sumunod ka na sa akin. Bilis! Saan ba tayo pupunta? Kailangan natin makuha yung susi ng motor ko. Hindi ba sira na daw yun? Galing ako sa labas. Alam kong hindi sira yung motor ko. Kung kailangan mo ng susi, baka nga nasa kwarto nila magnobyo. Halika na, bilisan mo. Nasa may kwarto nila. Sa may third floor. Sa third floor pa? Oo. Teka, ano ba yun? Parang may nag-aaway sa labas. Tara, silipin natin. Total, kailangan natin lumabas mamaya. Maingat kaming lumabas ng kwarto. Sumilip kami sa may terrace at doon namin nakita sina Vanjo at ang lalaking pulubi. Teka, yung matandang pulubi yan ah. Oo, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Nalalagay tayo sa peligro. Base sa pag-uusap nila, parang kilala nila ang isa't isa. Kilala talaga nila. Narinig ko silang nag-uusap ni Rika na ikaw daw ang gagawing alay para sa kliyente ni Vanjo. Samantalang ako, kakainin nila ako. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang gusto ng matandang yan sa atin. Alam ba to ni Rika? Oo nga, kasabot siya eh. Trinaydor ka na niya. Ha? Pero bakit? Yun ang hindi ko alam. At sa tingin mo ba, aalamin ko pa yun? Paano na? Ano nang gagawin natin, Alden? Ganito, samahan mo ako sa taas. Kailangan nating makuha ang susi ng motor. Sinamahan nga ako ni Casey umakyat sa third floor. Pero bago pa kami makarating, may umakyat na 2 sigbin sa second floor. Naglalaway sila at galit na galit ang mga itsura. Parang takam na takam sila sa itsura namin. At hawak-hawak ko pa yung ginamit kong panghampas kanina. Hinila ko si Casey paakyat sa third floor. Nagmadali kaming pumasok sa loob ng kwarto at sinara ang pinto. Hingal na hingal kami sa kakatakbo. Kinakalampag na mga sigbin ang pintuan. Naku, ano nang gagawin natin? Iharang natin tong maliit na cabinet, bilis! Oo, sige. Hilain mo! Hinihila ko na nga eh. Ito, bigat. Ang bigat naman ito. Mukhang matibay ang kahoy na ginamit dito ah. Teka, anong ginagawa mo? Baka nandito sa loob yung susi. Sige, tutulungan na kita. Ako na rito. Tingnan mo yung susi sa kama at closet. Sige. Ay, saan ba nila nilagay yung susi ko? Kainis naman oh. Bakit wala rito? Alden, wala rin dito eh. Nasaan na ba yung susi kong yun? Dapat kasi kinuha mo na sa kanila eh. Bakit ako inaaway mo? Ano ba yan? Saan natin kukunin yung susi ko? Hoy, huwag ka maingay! Alden kasi, tingnan mo to oh. Hindi pala to closet. Para siyang chiller. Ha? Bakit? Ano ba meron? Nakita kong parang nakatulala si Casey, kaya sinilip ko rin ang loob ng malakloset na lalagyan. Nagulat ako nang makita ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na nasa malaking garapon. Sa ibaba nun ay ang iba't ibang klase at hugis ng kutsilyo. Meron nga dun yung parang, ano ba yun, scalpel? Hindi ako masyado sigurado kung yun talaga yung tawag dun ha. Basta yung ginagamit ng mga doktor na panghiwa ng katawan. Nakapatong ang chiller sa ilalim ng mahabang drawer na 2 talampakan ng taas. Binuksan ko ang isang drawer at doon ko nakita ang hinahanap kong susi. Agad akong tumayo pagkakuha noon at sa 4 na scalpel. Kumalabog ang pinto at bigla na lang nasira.
Tumakbo kami papunta sa balcony ng kwarto nang makita ang dalawang sigbin na nakapasok. Naku, Alden, ano gagawin natin? Hindi ko rin alam eh. Hawakan mo nga tong scalpel. Anong gagawin ko dito? Saka ang liit naman nito eh. Yan lang ang available na sandata. Anong gusto mong gawin ko? Yung mga garapon, kailangan nating makuha. Ano? Bakit naman? Para ma-distract natin sila. Basagin natin sa harap nila. Sige. Ako nang gagawa. Palapit na sa amin ang dalawang sigbin, kaya ang ginawa ko, inambahan ko sila ng atake habang hawak ang scalpel. Tumakbo ako papalapit sa mga garapon at pinaghahagis ito sa kanila. Binasag ko halos lahat at isa na lang ang natira. Hindi naman ako nabigo dahil kinain nila ang mga laman. Natuon ang atensyon nila sa kinakain. Nagdahan-dahan kaming naglakad patungo sa pinto, kaya lang ay bumungad sa amin si Vanjo. Dumating din si Rika kasama ng nobyo niya. Hinila ko si Casey papalayo sa kanila at napabalik kami sa may balcony. Nakita kong nag-iba ang kulay ng mga mata ni Vanjo. Naging kulay pula ito. Ang kanyang mga kuko ay tumulis at yun ang ginamit niya para paslangin ang mga sigbin. Humaba rin ang kanyang pangil at naglitawan ang maitim na ugat sa kanyang muka. Vanjo! Anong ginawa ninyo? Sinira niyo ang matagal ko nang iniipon! Vanjo, minahon ka lang. Pag-usapan natin to. Ano ka ba, Casey? Nagsisleepwalk din ba yung utak mo? Sa tingin mo ba talaga makikipag-usap sa iyo ng mahinaon yan? Ikaw, Alden. Ang sakit ng pagkapalo mo sa ulo ko, ha? Ha, kulang pa yan. Akala nyo ba hindi ko alam ang mga plano nyo? Anong planong sinasabi mo? Huwag ka nang magkaila. Alam kong papatayin nyo kami ni Casey. Ano ka ba, Alden? Hindi yan magagawa ng kaibigan ko. Anong hindi? Bakit hindi mo itanong sa kanya kung totoo o hindi? Matagal na kami magkaibigan ni Rika. Kahit ngayon pa lang kami nagkita. Mabait siyang tao. Hindi niya kaya makasakit ng iba. Casey, hindi lahat ng tao na makikilala mo sa social media mabait na. May mga taong mapagpanggap. Rika, bakit ka tumatawa? Ang ignorante mo talaga, Casey. Sa tingin mo ba, dahil lang sa kaibigan kita, magiging loyal na ako sa'yo, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Totoo ang sinabi niya. Dinala kita rito dahil may kliyenteng aswang si Vanjo na nangangailangan ng mga babae. Hinihintay na lang talaga namin ang oras para isagawa ang plano. Sabi ko sa'yo hindi ka kasi nakikinig sa akin Papatayin ka namin at kukunin ang puso at dugo mo. Hindi kita maintindihan. Bakit ako pa? Bakit kailangan mong kumampi sa kasamaan ng nobyo mo? Hindi ka ganyan, Rika. Mabait kang tao. Hindi mo ako kilala ng lubusan. Ginamit lang kita, Casey. Yun ang totoo. Tama na ang satsat ninyo. Ngayon na kayo mamamatay! Rika, ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Wala. Wala naman pala pero bakit mo to ginagawa? Pasensyahan na lang tayo, Casey. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nawawala ang iba nating mga kaibigan? Ako ang may gawa nun. Ha? Ibig sabihin, ginagawa ko na ito noon pa man. Kaya kung sa tingin mo ay mapipigilan o mababago mo ang pag-iisip ko, nagkakamali ka. Tumigil ka na! Napakahayop ninyong lahat! Sumugod sa amin si Vanjo kaya wala akong nagawa kung hindi ihagis ang garapon na hawak ko pa. Tinamaan siya sa muka kaya lalo siyang nagalit. Papalapit na sila sa amin at alam kong wala kaming ligtas kaya hinawakan ko sa bewang si Casey at tumalon kami sa pool. Saglit akong lumubog pero umahon din ako kaagad saka hinila si Casey pa itaas. Nakita kong nakababa na kaagad si Vanjo at hinihintay kaming makaahon kaya lumangoy ako sa kabilang parte. Pero nandoon naman ang matandang humabol sa amin nung nakaraan. Hukom, para kaming burger patty na ginawang palaman sa buns. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Sumuko na lang kayong dalawa. Wala na kayong matatakbuhan. Alden, ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam Hindi ako makapag-isip na maayos. Pakiusap, huwag niyo kaming sasaktan. Huli na ang lahat, Casey. Kung hindi ninyo binasag ang orders ng kliyente ko, baka napagbigyan pa kita. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi totoo yan. Hindi nila tayo bubuhayin kahit ano bang gawin natin. Wala na kayong kawala. Kahit saan kayo magpunta,
mahahabol namin kayo. Mang Dennis, ibibigay ko na sa iyo ang lalaking yan. Magpakasasa kang kainin siya. Basta sa akin ang babae. Alden, wag mo akong bibitawan. Hindi ako marunong lumangoy. Kahit bitawan kita, hindi ka malulunod. Forfeit lang talaga to, no? Ah, ganun ba? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Sana nga nalunod na lang tayo kaysa naman patayin tayo ng mga aswang na yun eh. Bakit niyo ba gusto akong patayin? Napakarami namang babae dyan ah. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Mabango ang amoy ng dugo mo. So ano, sa akin malansa, ganon, ha? Manahimik kang lalaki ka. Hindi kita kinakausap. Papayag akong kainin niyo ako. Basta, pabayaan niyo na lang si Alden na makaalis. Ano? Sige na, kailangan makaligtas ka. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo ah. Hindi ko yun makakalimutan. Uy, huwag kang uuwi dyan. Makakaligtas tayong dalawa dito. Magtiwala ka lang. Umaho na kayo dyan. Kahit anong gawin nyo, wala na kayong kawala. Rika, minahal kita bilang kaibigan. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to. Lahat pala ng pinakita mo, lahat pala yun pagpapanggap lang. Dinayo pa kita kahit malayo para lang makasama ka. Gusto kitang lutuan ng specialty ko pero hindi mo ako pinayagan. Sayang lang ang mga reka. Wala akong pakialam sa'yo. Alam mo, kaya ayoko sa'yo. Masyado kang sentimental. Nakakairita ka. Pasalamat ka nga, winelcome pa kita dito eh. Banjo, ibalato mo na sa akin ang babaeng yan. Hoy, tanda! Huwag ka nga magpatawa. Bakit namin siya ibibigay sa'yo? Pinaghirapan ko yan. Mahirap makahanap ng babaeng katulad niya. Ano bang meron sa babaeng to at bakit nyo pinag-aagawan? Kapag rare ang dugo ng tao, ibig sabihin masarap din ang dugo niya. Kinuwento niya sa akin na kakaibang tipo ng dugo niya at napatunayan din yun ni Vanjo at Mang Dennis. Kaya Vanjo, ibigay mo na sa akin ang babaeng yan. Hindi nga pwede, tanda. Yung lalaki na lang ang sayo. Pabayaan niyo makatakas si Alden at kusa akong ibibigay ang sarili ko. Hoy, ano ka ba? Alden, may pink salt ako sa top box. Kunin mo yun at gamitin sa kanila kung sakali. Magpapaiwan na ako. Ako lang naman talaga ang kailangan nila, di ba? Aalis tayo dito ng magkasama. Hindi na. Iligtas mo ang sarili mo. Hoy! Umahon na nga kayo dyan! Hindi masarap ang karne kapag nababad ng sobra sa tubig! May plano ako, Casey. Sumunod ka lang lagi sa akin, ha? Okay, sige. Sino ba talagang nagmamay-ari kay Casey? Ha? Mas boto ako sa'yo, Mang Dennis. Pero alam mo, hindi ka hahayaan ni Vanjo sa gusto mo. Mang Dennis, ano ba? Sa amin lang si Casey. Matanda ka na. Sa'yo na si Alden. Grabe, pinapamigay lang talaga nila ako. Ayoko nga ng laman loob ng lalaki. Mas gusto ko yung sa babae. Nakakontrata na si Casey sa kliyente namin, kaya wag ka nang kumontra pa, tanda. Hindi naman yata ako makakapayag niyan. Ilang beses ko kayong pinagbigyan kapag may naliligaw na tayo rito. Isang beses lang akong humiling, hindi niyo pa mapagbigyan, ha? Tumahimik ka nga. Ako ang nakakuha sa kanya. Natural lang na mapupunta siya sa boyfriend ko. Hindi na kami aalis. Susuko na kami. Pero ayaw namin pag-agawan nyo kami, kaya dapat ganito ang mangyayari. Paano kung maglaban kayong dalawa at kung sino ang manalo, siya makakakuha kay Casey? Tumigil ka nga! Umahon na kaming dalawa ni Casey at nagpunta kami sa side ni Mang Dennis. Agad niyang hinawakan si Casey. Nagalit ang magnobyo kaya sinugod nila si Mang Dennis. Nakita kong kinalmot ni Vanjo si Mang Dennis. Saka ko lang din napansin na nakahandusay at wala ng buhay ang mga sigbin na kasama ng matanda. Nabitawan ni Mang Dennis si Casey na siyang kinuha naman ni Rika. Lumayo ako sa kanila at ngingiti-ngiti lang na unti-unting umiskapo. Humahangos akong lumapit sa motor diretso sa may top box. Nang buksan ko ay kinuha ko ang plastic at hinanap ko kaagad ang pink salt na sinasabi ni Casey. Pagkasara ko ng top box, dumiretso kaagad ako ng sampa at pinaandar ang motor. Isinabit ko sa handle grip ang plastic bag. Sinasabi ko na nga ba, nagsinungaling sila. Ang mali lang nila ay kung bakit pa nila kinuha ang motor. Pinaandar ko yun at tumungo sa kanila. Sinabuyan ko sila ng asin. Umangil sila ng sobrang lakas maliban kay Rika.
Dumukot ako sa plastic at nakuha ko ang sayote sa binato sa kanya. Nasapul ko siya sa ulo. Sumakay ka na, Casey! Buisit ka! Ilang beses mo na akong binabato, ha? Casey, huwag ka nang matulala dyan! Oo! Alis na tayo rito! Casey! Huwag kang aalis! Banjo! Si Casey! Alden! Ibalik mo siya rito! Nek-nek mo! Ay, mabuti na lang bukas ang gate ko, hindi patay tayo. Salamat, Alden. Binalikan mo ako. Akala ko mamamatay na ako dun eh. Sinabi nang huwag kang OA eh. Siyempre hindi kita iiwan dun, no? Konsensya ko ba kapag namatay ka? Mamaya ikaw naman ang magmulto sa akin. Salamat pa rin. Kahit hindi mo ako kaano-ano, tinulungan mo ako. Huwag ka muna magpasalamat. Hindi pa tayo nakakalayo sa kanila kaya may posibilidad pa na hindi tayo makatakas ng tuluyan. Ano bang pwede ko maitulong sa'yo? Sige, ganito. Kunin mo tong plastic bag mo at saka itong asin. Isaboy mo kapag sasalakayin na tayo. Oo, sige. Ako nang bahala. Huwag kang maaawa sa kaibigan mo si Rika, ha? Kapag hinabol din niya tayo, hindi ka mag-aalinlangan na saktan siya. Maliwanag? Pero kasi kaibigan ko siya eh. Ay, nakakainis. Sobrang bait mo. Huwag kang maawa sa taong walang awa sa'yo. Ang tunay na kaibigan, hindi ka ipapahama kahit paanong mangyari. Hindi siya tunay na kaibigan, Casey. Maniwala ka. Dahil kaya niyang ialay ang buhay mo dahil lang sa kaligayahan niya. Tama ka. Hindi dapat ako maawa. Tama yan, ganyan nga. Naku, Alden, palapit na sila. Naku, nag-anyong ibon si Mang Dennis. Siya palang malaking ibon na sumalaki sa atin noon. Hayop siya. Ano nang gagawin natin? Sabuyan mo sila ng asin. Teka, hinabol siya ni Vanjo. Naglalaban na silang dalawa sa kung sino ang mauuna sa atin. Tama yan. Mag-away silang dalawa. Hoy! Kung sino makahuli sa amin, siyang panalo! Naku, Alden, hindi mo na dapat sinabi yan. Bakit naman? Nag-uunahan na sila palapit sa atin, oh. Bilisan mo ng pagmamaneho mo. Oo na, binibilisan ko na nga. Dapat kasi hindi ka sumigaw eh. Oo na, binibilisan ko na nga. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho noon. Mabuti na lang talaga natandaan ko ang dinaanan namin last time. Pero nahabol din kami ni Vanjo. Sumampa siya sa unahan ng motor pero agad ko siyang sinugatan gamit ang scalpel. Saka naman siya sinabuyan ni Casey ng asin. Sa tingin ko tumama ang asin sa kanyang sugat dahil narinig ko ang malakas niyang alulong. Sumunod naman si Mang Dennis na panay ang lipad sa ibabaw namin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nun, Hukom. Basta patuloy lang ako sa pagmamaneho. Ang kulit talaga ng dalawang to. Hindi nila tayo titigilan. Ano pa bang gagawin ko sa mga yan? Batuhin mo na lang ng batuhin. Naku, Alden! Ay, naku, muntik na tayo madagid dun ah. Humarang si Vanjo sa daan. Kahit na humarang pa siya, dadaan ako sa kabila. Casey, huwag kang mag-alinlangan na saktan siya kung sakali mang lumapit siya. Huwag kang magpadalos-dalos, Alden. Baka mamatay tayo niyan. Ibigay mo na sa akin si Casey! Hoy, Vanjo! Hindi gamit si Casey para ibigay. Tao siya, hindi siya bagay, naintindihan mo? Alden, hinahabol na naman nila tayo. Sinugod siya ni Mang Dennis. Oh, tignan mo oh. Naglalaban na naman sila ng dahil sa'yo. Haba ng hair mo, Casey ah. Mukha akong biruin ng ganyan. Mahaba ba ang hair ng taong pinag-aagawan dahil gusto siyang kainin, ha? Maganda yung ginagawa ni Mang Dennis para makalayo tayo. Tama lang na pinaglaban nila tayo. Teka, may isa pa tayong problema. Ano na naman? Ano bang buhay ito? Puro problema naman oh. Tingnan mo, may kotseng humahabol sa atin. Kotse? Titignan ko lang sa side mirror ha. Ay, anak na. Hayop na yan, meron nga sumusunod. Malapit na niya tayong tapatan. Kumabit ka lang, Casey ha. Ginigit-git na tayo eh. Hukom, para kaming nasa action movie at ako ang bidang lalaki na may kasamang VIP. Maraming kaaway at gustong patayin. Binuksan ng nagmamaneho ng kotse ang bintana at nakita ko ang tumatawang si Rika. Binabangga niya kami kaya panay ang iwas ko sa kanya. Kumabig ako papunta sa kaliwa. Muntik na kaming sumadsad kung hindi ko lang muling nabalanse ang motor. Nakita ko sa mga mata ni Rika ang pagkaaliw habang binabangga kami. Papunta na kami sa masukal na daan. Ang ginawa ko lang, siya naman ang sinubukan kong banggain. Isang bangga pa lang, nawalan na siya ng balanse at huminto sa may gilid. Muli na naman kaming nawalan ng balanse nang pumaibabaw si Mang Dennis at pilit na kinukuha si Casey. Alden, hinihila ako ni Mang Dennis. Kumapit ka lang sa akin para hindi ka niya tangayin.
Bitawan mo akong aswang ka! Hindi ako papayag na makuha ka lang ni Vanjo! Tigilan mo na ang babaeng yan! Pag-aari namin siya! Hindi ako papayag na makuha mo siya! Grabe ang haba talaga ng hair mo Dalawang naghahabulan sa kagandahan. Aray ko naman. Huwag mo ako sabunutan. Aray, huwag naman daligo. Pabira ka naman Tulong, Alden! Tinatangay na niya ako! Nagpatangay ka na nga lang din. Napapagod na akong hawakan ka Pepreno ko sandali. Kumapit ka sa akin ng mabuti Bitawan mo ako, aswang ka! Sa akin ang babaeng yan! Inikot ko ang motor ng isang beses. Samantalang may hawak na scalpel sa may kanan. Sinaksak ko si Vanjo na palusob, samantalang hiniwa ko ang bandang tiyan ni Mang Dennis. Dumukot ako ng asin, saka inihilamos sa matanda. Nakabitaw siya kaya muli akong nagpaandar ng motor. Muli na naman kaming hinabol ng mga aswang. Sinasabuyan naman ni Casey ng asin ng mga yon kapag nakakalapit sila. Papalapit na kami sa masukal na daan kaya lalo akong kinabahan pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Casey? Bakit? Nasa masukal na daan na tayo. Mas nakakatakot dito. Hindi kayo makakalayo! Kakainin ko kayong lahat! Alden, ano nang gagawin natin? Pagpatuloy mo lang ginagawa mo, Casey. Kapag nakalagpas tayo rito sa masukal na daan, makakahinga na tayo ng maluwag sa tingin ko. Oo, gagawin ko ang lahat, makaalis lang tayo. Alden, sumusunod na naman si Rika, Papansin talaga yung kaibigan mo. Hindi talaga papatalo, no? Casey! Bumalik ka nga rito! Hindi ako babalik! Walang giya ka! Traidor! Kahit anong saboy mo ng asin, hindi ako tatablan yan! Hindi naman ako aswang! Kumapit ka, Casey. Tayo naman ang gigit-git sa kanya. Paglapit natin, ibato mo kung anong kaya mong ibato. Ibabato ko sa kanya tong mga bulok na karning hindi ko naluto sa kanya. Maganda yan. Sumuko na kayo! Wala na kayong pupuntahan! Papalapit na tayo, Yan! Yan! Kainin mo lahat yan! Kainis ka, Rika! Yak! Oh, nakakadiri to, Casey! Para sa'yo naman talaga lahat ng yan, kaya kainin mo yan! Vanjo! Tulungan mo ako! O ano? Tumama ka tuloy sa puno. Kala mo, Ha! Rika! Kumapit ka, Casey. Haharurot na tayo. Alden, ang galing natin! Sus, tayo pa ba? Best tandem kaya tayo. Iniintindi ni Vanjo yung nobya niya. Nabawasan ang humahabol sa atin. Ingat ka! Ingat ka, Alden! Nasa daan na naman si Mang Dennis! Hindi ko na hinihintuan. Babanggain ko na yan. Sinagasaan ko noon si Mang Dennis pero iba pala ang plano niya. Sumampa siya at hinawakan ako sa ulo. Naramdaman ko ng kaunti ang kuko niyang tumutusok sa ulo ko. Muli siyang sinabuyan ni Casey ng asin at ako naman binagalan ng kaunti ang pagpapaandar. Gamit ang kanan kong kamay, paulit-ulit ko siyang sinasaksak saka malakas na hinati ang kamay niya. Bumagsak siya at nagulungan. Naiwan ang kamay niya sa ulo ko. Tinanggal yun ni Casey at muli kaming humarurot palabas ng baryong yun. Natuwa ko nang makita ang mahamog na daan tapos ay naging pamilyar na sa akin ang paligid. Nakalabas na kami sa masukal na daan. Wala na ring humahabol sa amin. Panay ang sigaw at tawa ko noon dahil natakasan namin sila. Ngayon ko lang napagtanto na parang ibang dimensyon ang napuntahan namin. Nagsimula yun nang pumasok kami sa masukal na daan. Ay, salamat. Nakalabas din tayo. Malapit na ba tayo, Alden? Sa tingin ko, kaunting tiis na lang. Nakaalis na rin tayo dun. Hindi na nila tayo makahabol. Galing mo kasi. Pinatamaan mo sila kung saan-saan. Ang galing natin, Alden. Makakauwi na rin tayo. Sa tingin ko, may isa pa tayong pagsubok. Ano yun? Naku, paubos na yung gas natin Paano na yan? Ay, naku yan na nga. Naubusan na. Paano na yan? Ano nang gagawin natin? Teka, hindi mo ba dala yung phone mo? Kahit dalhin ko yun, di ba sira na? Oo nga pala. Baba na muna tayo. Wala tayong magagawa kung hindi maglakad. Madaling araw naman na Sige na nga. Wala na naman tayong magagawa Pasensya ka na ha. Kailangan mo maglakad Ayos lang. Pasensya na rin Ako may kasalanan kung bakit ka naipit sa ganitong sitwasyon. Wala yon. Moral lesson na rin sa akin to, no? Na dapat inaalam ko muna yung lugar bago ako pumasok. Paano pa pala kung aswang yung nakasakay ko? Baka pinatay na rin ako.
Mabuti na lang, mabait ka. Ikaw rin, mabuti na lang mabait ka kahit nanenermon ka. Kung ibang tao yun, di na ako babalikan. Ikaw kasi, minsan ginagalit mo ako. Para kang inosenteng hindi ko maintindihan. O ano, moral lesson na rin to sa'yo ha. Kaya tandaan mo, mag-ingat ka sa taong kakaibiganin mo. Lalo na yung mga nakilala mo lang sa internet. Hindi mo alam kung sino ang totoo at sino ang niloloko ka lang. Kaya nga sa tingin ko tama nga yung sinabi nila na kapag nagmahal at nagtiwala ka sa nobyo mo man o sa kaibigan, dapat nagtitira ka sa sarili mo. Tama yan. May tama ka. Tama na ang senti ha. Magabang ka na ng sasakyan. Baka may dumaan na makakatulong sa atin. Teka, tingnan mo, may dadaan. Hay, mukhang pulis yung mga yan ah. Tulong! Tulungan niyo kami! Sir! Sa wakas, may tutulong na sa atin. Thank you, Lord. Thank you. Thank you talaga. Binigyan pa tayo ng pangalawang buhay. Uy, sandali. Huwag ka munang mahimatay. Huwag ka munang mahimatay. Walang sasalo sa'yo eh. Papalapit na yung mga pulis oh. Hindi kita sasaluin. Sige ka. Nagtutulak ako ng motor eh. Puro ka naman kalokohan, Alden eh. Dito po! Dito! Tulong! Tulong! Lumapit sa amin ang otoridad na nakasakay sa police car. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang malaman nila ang pangalan ko, para silang nabunutan ng tinik. Hinahanap daw pala ako ni Mama. Huling kuha sa location ko, doon pa sa bungad, bago sa may masukal na daan. Dinala nila kami sa police station. Dumating din si Mama. Umiyak siya ng umiyak at niyakap ako. Sinagot ko lahat ng tanong nila para mahuli na rin ang mga taong humahabol sa amin. Dinala kami sa ospital para magamot kahit nasabi ko na wag na akong dalhin. Nakontak na rin ni Casey ang pamilya niya at sinabing okay lang siya. Matapos ng 3 araw sa pananatili sa ospital, nakalabas na rin kami. Sinama muna namin si Casey sa bahay para makapagpahinga siya. Kinabukasan na siya nagpasyang umuwi na. Binigyan siya ng mama ko ng pera para makauwi sa kanilang probinsya. Pinaayos ko rin ang aking mahal na motor dahil maraming gasgas, kaya hinatid ko si Casey pero nag-commute na lang kami kasama ni Mama. Nakarating na kami sa terminal ng bus at nagpaalam kami sa isa't isa. Marami pong salamat sa tulong nyo. Walang anuman yon, anak. Mag-iingat ka sa biyahe mo, ha? Opo, naging mabuti po kayo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan nyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay nako, kapag mga babae talaga nagpapaalam sa isa't isa, napakadrama. Ay, tumigil ka nga. Nakikinig ka na lang nagrereklamo ka pa. Mama naman, kinigalabutan ako sa inyo eh. Casey, kung sakaling gusto mong pumunta rito sa bahay, walang problema, ha? Magsabi ka lang. Opo, tita. Babalik po ako. Kailangan ko lang umuwi para hindi mag-alala ang mga magulang ko sa akin. Pagbalik ko po, dadalan ko po kayo ng mga pasalubong at lulutuan ko po kayo ng specialty ko. Naku po, specialty na naman. May naalala na naman tuloy ako. Yung huli mong gustong paglutuan yan, gusto kang patayin. Iba naman kayo, lalo na si tita. Ay, teka, oo nga pala. Sinuyod ng mga pulis yung tinukoy niyong baryo. Wala naman silang nakita kagaya ng sinabi niyo sa statement niyo. Pero may nakita silang matanda na kaparehas ng tinukoy niyo. May diferensya pala sa utak yung matanda at madalas manakot ng mga tao kaya maraming nadidisgrasya. Po, paano po nangyari yun? Wala ho siyang diferensya. Aswang nga ho siya eh. Pero kitang-kita po talaga namin eh. Imposible naman pong hindi rin nila makita yung baryo na yun. Pero may chismis sa mga tao roon. Baka raw ang napuntahan ninyo ay ang baryo ng mga aswang. Maswerte nga raw kayo eh. Maswerte pa sa lagay na yun ha? At bakit naman ma? Kasi nakalabas pa raw kayo. Marami raw ang naliligaw sa lugar na yon ang hindi nakakauwi. May mga nagpatunay na raw na may lumulutang na baryo pagsapit ng gabi tapos mawawala na lang kapag sumapit ang umaga. Totoong naranasan namin yun. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, ligtas tayo. Tama. Paano? Kailangan ko na pong umalis. Ay nako iha, mag-iingat ka ha. I-chat mo kami o i-text kapag nandun ka na. Opo tita. Wag mong kalimutan ha.
Hindi na po. Nadala na po ako eh. Ay, teka, sandali lang. Naiihi ako eh. Basta, mag-iingat ka ha. Sige, sige. Opo. Ma! Ay, kung kailan naman pasakay na si Casey, saka pa nag-CR. Ay, mahina ka talaga po-make up. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Diyan na kayo. Bye po, tita. Paano ba yan, Casey? Uuwi ka na. Oo nga eh. Alden, maraming salamat talaga ha. Hindi mo ako pinabayaan. Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Babawi ako sa'yo sa susunod. Yung nagastos mo sa motor, hahati ako. Nako, hindi na kailangan. Basta wag na lang maulit ang paghatid ko sa'yo sa mga liblib na baryo. Maloko ka talaga. Hoy, hindi kalokohan yun ha. Huwag ka nang pumunta sa kung saan-saan. Ay, ito nga pala. Ano yan? Ito, pink salt. Bumili ako ng pink salt mo. Pamalit dun sa mga ginamit natin. Okay lang. Hindi mo na kailangan palitan yun. Kunin mo na. Mamaya mapunta ka na naman sa liblib na lugar. Wala kang panlaban sa mga aswang. Ikaw talaga. Salamat ha. Una na ako, Alden. Casey? Bakit? Balik ka ha. Hintayin kita. Oo naman. Naglahad ako ng kamay sa kanya. Nakangiti naman niyang tinanggap yon bago sumampa ng bus. May mabuti at masama ring kinahantungan ang pagkikita namin. Ang masama ay ang pagsagupa namin sa mga aswang at ang mabuti ay ang nagkakilala kami. Nakarating naman siya noon sa kanilang lugar na maayos. Hindi niya nagamit ang pink salt niya. Hindi nagtagal, nakabalik din naman siya sa bahay namin at naging mabuti kaming magkaibigan hanggang ngayon. Ikwinento na rin niya na deactivated na ang Facebook ng kanyang dating kaibigan. Nagpatuloy naman ako sa pagiging mototaxi driver pero nagka-cancel na ako ng booking kapag hindi ko kabisado yung lugar. At kapag nag-aalala ang mama ko, sumusunod na lang ako sa kanya. Kasi yung huling pagsuway ko, alam niyo naman, napahamak ako. Hindi namin alam kung katang-isip lang namin yung mga aswang. Pero sana ay maging babala rin ang kwento ko sa mga kapwa ko driver na palaging mag-ingat lalo na sa panahon ngayon na sa maraming paraan mas masama na ang mga tao kesa sa mga aswang. Hanggang dito na lang po, Hukom, Your Honors. At maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento.